Right? Mga kababayan, dito po sa video ito, syempre mga kababayan, pahiya si Lacson. Dito, halata na tuta ni Tambi. Mga kababayan, pahiya si Lacson dito. Pero, kahit pahiya na siya rito, baliwala. Baliwala lang dahil makapal, di ba? At basura ang utak. Kaya ang pagkakaalam natin talaga. Yung investigasyon niya ay parang police investigation na merong pagkabayas. Kumbaga, galing ito sa PNP chief eh. Galing ito sa police. Kaya nga yung mga investigation niya parang police din. Ngayon, sa video ito ay director siyang kinumpronta ni Marcoleta. Excuse me. Dito kasi sa parang pinaglalaroan niya na lang ang committee at yung investigation. At tayo rin na mga tao, sambayan ng Pilipino. Nililin lang na lang tayo. Diba? At pinaglalaruan nitong si Lacson. Na ito na, kadamay niya si One Ball Senate President. Kaya pala, dapat di ba? Kaya pala dali-daling maging committee, chairman. Itong mga to. At maging Senate President. Ay para protektahan si Marcos at Romualdez. Diba? Kaya isa lang masasabi ko. Ingot talaga ang mga bumoto rito sa dalawang ito. Malamang sa malamang. Nakapanghinayang lang, dapat yung mga bansang Pilipinas ay umaabante na sa buhay. Mahilig magsalita si Lacson sa interview na talagang kaasar mo talaga. Alam niyo kung bakit hindi abogado kaya diyan natin maintindihan kung bakit at ano ang pagkakaiba ng committee chairman na abogado at isang abugok. Di ba? Masyadong mayabang sa mga interview. Dapat magbotohan ulit at nang masoplak na itong dalawang ito. Parehong hindi abogado na kayang ilisang tao at linlangin. Di ba? Nabanggit na ang ilang congressman, kagaya ni Romualdez, Saldico, guilty pero walang effort. Wala silang effort. Itong committee na to na pabalikin sa Pilipinas. Bukod sa kanselang pasaporte, dapat issue na ng warrant o pares. Dahil krimen ang paglustay ng pera ng taong bayan, di ba? Kaya, bago po natin panoorin ang video ito, welcome po muna sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang video ito. Marami pong salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Siyempre, magulo yung dalawang to Senate President tsaka Blue Ribbon Chairman Committee. Sila lang talaga nagpapagulo. At ang hirap nito, yung lalo ang mastermind na nagpapagulo ng Pilipinas, pinoprotektahan nila. Itong si Romualdez. At isa lang talagang taong mastermind na talagang nagpapagulo sa ating bansa Bukod kay Romualdez at ito si PBBM. Si Ngagba. Grabe. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Oh, yan. Yung nakarang interview. Nakarang hearing. Bigla ni-recommend niya. Dahil recommended nga siya ni Mike Defensor Kaibigan ni Marcoleta. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Kung sino man nagsasabi nun, ingot yun. Para sa akin po ay
Hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa. Ang problema, root cause, bukod kay Romualdez, si PBB, presidente na mismo. At dapat ang talaga root cause din dyan eh. Yung Senate President at Committee Chairman. Ayan ang root cause. Itong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan, at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon isama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. O kasi halatang hindi nagsisinungaling eh. Yung taong dire-diretsong sagot at kumbaga habang tinatanong ay diretso rin siyang sumasagot. Consistent sa mga sagot niya. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po Tama. ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala na iba. Sabagay, tama. Pero yung Diskaya, hindi eh. Hindi sila direkta kasi merong di umano na sabi daw nung isang bagman na para kay Romualdez, para kay Saldico. May middleman eh sa statement ng Diskaya. May middleman. Ito si Orly direktang talagang siyang hatid sa bahay ni Romualdez. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yun, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwalaan darating siya. Dumating nga po siya, kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privileged speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinates sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kahit na po
yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Kaso, yung uta niya, yung Senate President at mga committee dyan. At saka yung mga dilawan na yan, dilawan na senador, talagang na rin eh, toxic yan dyan sa Senado. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino ba ang natatakot kay Martin Romualdez? Marami dyan. Marami dyan takot kay Martin Romualdez. Kaya hindi mabanggit-banggit eh. Pero talagang hirap nito eh. Hawak na sila na si Alcantara at si Bryce Hernandez eh. Hawak na ni Remulla eh. Diyan sa video ito mababanggit si DOJ eh. Hawak na rin talaga eh. Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Dapat lang, huwag kang matakot. Ngayon po, kino-question po marami nang galit sa mga yung taong bayan notarization dyan. ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang yung kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Kaya nga, kasi nga raw to eh, abogado ng BGMP. Hawak ng gobyerno pala tong abogadang to. Na talagang alam ko, sisibakin to ng gobyerno kapag sinabi niyang siya ang pumirma niyan eh. Under pressure yung abogada. Grabe. Tapos ngayon, sasabihin niya, hindi siya ang pumirma. At sasabihin niya, hindi sa kanya ang pirma. Grabe ang kasinungalingan ng gobyernong ito. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, yung kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa, na kung saan makikita nyo, document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnunotaryo, hindi nyo po makikita roon ang abogado. Oo, kasi minsan ang abogado nasa ibang lugar eh. Lagi yan sa notary. Tsatsakpan lang nila yan. Tapos yung taong nando doon, yun lang ang hindi naman pipirma talaga. Yung talagang sinatsakan lang ng pirma. Yung pirma kasi na yun eh, ang tawag doon? Nakahulma na eh. Ididin na lang yung pirma ng mga abogado. Ganun minsan eh. Makikita nyo? Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosolid niya sa iyo, pagkatapos niyong magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya. Sapagkat... dapat lang.
Dapat lang madisbar siya, sinungaling siya eh. Kaya minsan yung mga ano eh, yung mga abogado eh, may mga notary public yung mga yan eh. Hindi mo siya makikita diyan sa ano, notary public na pwesto niya. Talagang yung may tao siya sarili diyan. Tapos nakalagay diyan 24/7, ibig sabihin eh, ano ibig sabihin nun? Yung abogado nandoon lagi, 24 oras. Napaka-imposible. Ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, Tama. pwede po nating ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Eh, yung lugar oh. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay Yan ginagamit po, niyang medyo address. malabo dyan. Eh. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24/7. Ibig nyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Oo. isa pa yun. Sigurado meron isang tao dyan na pumipirma. Tama. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas Kalokohan. po ng notaryo, kailangan nakaharap po Grabe. yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Marang hindi niya pirma. Ngunit, hinayaan niya kung sino man ang taong yon na ipirma yung dokumento. Bawal yun. Kagaya po Yan ng yung sabi nasabi ni ko, naging Marcoleta, academic bawal. na po yung notaryo. Sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga Oo. bayarang media nga po, sinasabi pa eh. Kino-coach ko pa eh. Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement, sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan Ito naman, talagang sinakyan ng mga ano, ng mga bayarang media. Yung mga ano, yung mga tinatawag na tawag doon? Prostitution? Tinatawag na mga ano, mga bayarang media. May tawag sila sa dating ganun eh. Kalain nyo ba naman eh, yun yung talagang sinakyan nila? Eh mahalaga yung nakapag-oath siya sa hearing sa Senado. Hindi yung talagang hanapag-hahalataan eh. Kaya tayo hindi umuunlad eh. Dahil sa mga bayarang media na to eh. Sila rin yung may pakana kung bakit napatalsik si Marcos no eh. Pero mas maganda si Marcos Senior. Gawa ng yung Marcos Senior na yan eh. Lumaban sa mga ano eh. Mga rebwalde. Grabe. ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin napanood na yan sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Kasi bawat salita ng resource person o kaya witness na si Orly, naka-record sa Senado yan. Video, naka-record. Kapag once na merong nalaktawan at hindi na ibanggit, yari na. Ayan yung talagang subline, magkakaproblema sila. Kaya nga sabi kaya nga gusto ni Marcoleta eh, buong buo dapat ang statement niya. Kung ano yung nakalagay sa ano, kung ano yung nakalagay sa ano, sa papel, yun dapat ang sinasabi niya sa actual. Ano po sabi ng mga bayarang media? Hindi ko naman po nila lahat. Kung mga bayarang media Kaya na ako po naman hindi tayo. nagpapa-interview sa kanila eh. Alam ko po ang Dapat karakter lang, ng huwag ka ating media ngayon. magpa-interview. Nakakaawa na po ang kalagayan. Mga bayaran ay. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari doon sa Mga, statement alam ni nyo, Vizcaya. sa totoo lang eh, ang tinitira ngayon ng mga bayarang media yung mga senado, mga miyembro. Nakakapagtaka, bakit hinahayaan ng Senate President na mangyari yun, na puro miyembro niya ang nadadali. Dapat ano niya, di ba, pinagtatanggol niya yung mga miyembro niya. Asan na yung mga, yung mga pangalan ng congressman? Asan na yun? Kaya nga,
Kampi ang Senate President niya sa Kongreso eh. Hindi yan taga-Senado, taga-Kongreso yan. Dapat sa kanya mag-speaker na lang siya sa congressman eh. Kumbaga eh, parang may na halimbawa eh, sa isang lugar, may nakapasok na isang kalaban. Di ba? Halimbawa, may kalaban kayo. Hindi nyo alam, may nakapasok sa inyong kalaban na taga kabila. Yun yung sinasabi natin. Pag may nakasapasok na kalaban at mag-i-spy, at siya yung, ang mahirap nito, yung naging Senate President pa. Naging kalaban ng Senado. Di ba? Siya pa yung lumalaban sa Senado. Tapos kinakampihan niya pa yung ano, yung Kongreso. Yan ang lumalabas ngayon eh. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Oh. Ngunit, Diba? nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta Wala na eh, natutuon hindi na. na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Tinunaw ng Bakit mga po? ano eh, di ba? Tinunaw ng committee chairman eh. Kung nasa na yung mga congressman na nabanggit, hindi man lang pinatawag sa Senado. Yun din, ay yung tawag dun eh, nililis nila. Kasi pagka nabanggit na yung congressman, kongreso, dapat ipatawag mo na. Diyan, magsasalita yung mga yan. At sasabihin nila kung sino ang mastermind nila. Eh, papunta kay Romualdez yun eh. Kasi kongreso si Romualdez eh. Eh, di yung ginawa nila. Eh, di nilihis nila. Ngayon, pagdating ni Orly, o, di siya na dumirekta na pangalanan si Romualdez na mismo. Eh, kaso ang nangyari, siniraan naman yung statement na hindi raw totoo ang abogado ang nagano, nililihis. Hindi raw totoong pirma ng abogado. Anak ng teting talaga. Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Kaya Ano kalaban po ba din itong yan eh. nangyayari sa atin? Meron O yun nga nangyayari dyan eh. Harang na agad ng DOJ. Si Remulla. Eh, yung Remulla na yan, grabe ang ano niya, kabalastugan. Inaano niya na talaga eh, yung mga witness, yung mga resource person. Parang siya yata ang dahilan kung bakit napupunta sa Senado yung mga pangalan eh. Bakit napapangalanan yung mga Senado eh. Dahil sa kanya. Imbis na mapapangalanan yung mga congressman, nililist niya. Siya yung naglilist eh. Sigurado. Yung DOJ na yan. na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang Oo, paglilit, ang tama, pag-imbestigang ginagawa natin Meron sa na Blue ba? Ribbon Committee? Ayan ang kaya ng Hindi ko na po kasukla-suklam. maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana iparaanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Eh, hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon, kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po, ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Hindi ako naniniwala dyan sa ICI na yan. Bias din yan eh. Kakampi ni Marcos yan eh. Kaya walang mangyayari dyan. Tingnan nyo, nawala na si Magalong. Dahil alam niya, talagang merong pagkukunguhan din yung ICI na yan eh. Puro mga senador lang ang titirahin ng mga yan. Walang congressman. Tingnan nyo, Bulacan at ano lang, puro sa Bulacan lang ang alam no, 'di ba? Hindi pa nga tapos yung ibang ano eh, ibang lugar eh. Parang nililis na nila.
Di ba puro sa Bulacan lang ang ano eh, ang iniimbestigahan nila eh. Dapat iniimbestigahan din nila yung sa Ilocos Sur, sa Mindanao, di ba? Sa Quezon City, sa Manila, ang dami-dami diyang mga district engineer na kasangkot, mga congressman. Dapat lahat ng lugar. Ngayon sasabihin niya na ano parang gusto na nilang tawag doon, kapag paulit-ulit lang daw hindi na nila iimbestigahan. Kung paano yan, kung ibang lugar at ganun din ang sistema, ganun din ang nangyari. Hindi niya iimbestigahan ng ibang lugar? Ganun ba? Napaka ano yung utak, napakabasura talaga ng utak, no? Grabe. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yon. Ang nangyayari po sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor. Si Magalong. Na sige, Mayor Magalong ng Baguio. Di ba? Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa GCMM ng ating kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, na ang mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Di ba? Yan, ang sagot po ng ating kasama, Senador Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan. Yan yung basurang utak. Alam niyo kung bakit? Ang dami na napangalanan na napapangalanan eh. Hindi ninyo sinisip sa sapwina. Sana, kada banggit na pangalan, sapwina nyo dapat. Pinapatawag nyo sa Senado. Maraming mga congressman na binanggit ang diskaya pero hindi nyo sinapwina. Number 1 na mali yun. Dapat pati yung mga ibang congressman na nabanggit. Ang dami-dami. Doon lang kayo umiikot sa DPWH. Tapos yung DOJ nandiyan palagi, nakatabi nung Alcantara at Bryce Hernandez katabi. Ano 'yan? Bago nilang abogado 'yan. Kaya yan yan yung basura na investigasyon. Yung mga investigasyon nyo dyan, puro mga basura na lang. Alam mo bakit? Hinahayaan yung katabi ni DOJ Remulla eh. Hinahayaan nyo dyan, nandiyan si DOJ Remulla. Yan yung problema eh. Yan na yung umaharap sa sasabihin ng mga witness. Tamang-tama, wala na si Remulla, di ba? Saka naman sumulpot si Orly. Ano nangyari? Yung naman ang tinarget, yung notary public naman ng notaryo. Yun naman ang talagang diskitahan nila, pati yung bayarang media. Nakakadiri talaga, grabe. Tawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Basura nga. Basura utak niya. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinunekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagi dumiretso po, hindi tayo lumihis eh.
Nakakadiri utak ng committee chairman, di ba? Pagkatapos tinanong pa po, do you think po coach po si Gutesa? At iba pong observation baka si Senator Dante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang sa sinansala at sinabi kong balikan mo. Basura rin yung utak ng mainstream media eh. Grabe, di ba? Sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senador Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan. Eh tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference. Hindi maganda yung mga sagot niya eh. Hindi pang ano eh. Parang hindi ka senador sa mga sagot mo eh. Senador Lacson. Parang hindi ka senador sa mga sagot mo. Parang ano nyo na lang eh. Parang laro-laro na lang ang ginagawa nyo dyan sa investigasyon eh. Panakip butas na lang kayo dyan. Ginagawa nyo. Yung pinaka-mastermind. Pinagtatakpan nyo. Nakakadiri kayo. Parang lumilitaw, kinots ko eh. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, inisip, hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisan nga ako eh. Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi eh. At tulad po ni Saldico, ang sabi ko lang naman po eh, matunog na yung pangalan niya, napakaraming sources na nagsasabi, kumukonekta sa kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Imbitahan lang. Ano, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay Congressman Toby Chanco. Voluntary po yan. Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob eh. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ayan po. Grabe, no? Napakinggan po natin yung salaysay ni Senador Rodante Marcoleta na alam naman po natin ang pinaglalaban niya ay interest ng taong bayan. Yung pinaka talagang root cause ng problema ay dapat malaman din ng taong bayan. Kaso ang nangyayari sa committee hearing na to ng Blue Ribbon, nililihis na po. Ayan, kasasabi lang ni Senador Rodante Marcoleta, lihis na po ang ginagawa ng committee chairman na nililin lang ang taong bayan. Kaya nagtataka ako eh. Bakit nanalo kong dalawang to eh? Diba? Tumandaan na lang sa Senado eh. Yan pa rin ang style nila. Yung talagang may pinagtatakpan sila. Bakit? Gusto ba nilang maging presidente si Vico Soto? Kaya yan ang gusto nilang mangyari. Talagang gusto nilang may panglaban kay Sara Duterte. Kaya gusto nila si Vico Soto eh. Kaya yan yung gusto nilang mangyari. Takipan eh. Number 1 ang dilawan yan eh. Si Tito Soto. Dilawan talaga yan. Hindi lang nagpapahalata. Diba? Kunyari pa. Kaya yung si Vico Soto, dapat kapag tumakbo yan ng presidente, wag ninyong iboboto. Ito pa si Vico Soto, matatapos na siya sa Pasig eh. Kaya yan yung yan yung tawag doon, yung inaano ni Tito Soto.
Gusto niya pamangkin niya ang maging presidente sa susunod na taon. Malamang at sa malamang. Kahit na hindi niya sabihin, talagang pagdating, di ba, natandaan nyo sa Kongreso, nag-ingay na nag-ingay yan si Vico Soto, laban kay Diskaya. O, edi si Tito Soto, laban din talagang ano yan, bias yan. Hindi niya pinirmahan yung state witness ng isa dyan sa witness protection program sa mga Diskaya eh. Eh di halatang halata na sila, 'di ba? Kaya yan po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para laging updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.